Nakaramdam ka na ba ng hindi nakikita? Nakatayo ka na ba sa isang silid na puno ng mga tao, ngunit nadama na lamang na nag-iisa, na tinatanaw ng ilaw ng ibang tao? Ito ay isang malalim at masakit na karanasan ng tao, ang sakit ng hindi napapansin, ng pagiging pangalawang pagpipilian, o mas masahol pa, walang pagpipilian. Madalas nating sinusukat ang aming halaga sa pamamagitan ng pagpapatunay na natanggap natin mula sa iba-isang asawa, isang magulang, isang kaibigan. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi darating ang pagpapatunay na yon? Ano ang gagawin mo kapag ang taong nais mo sa buong mundo ay tumingin sa pamamagitan mo? Ngayon, bumalik kami pabalik sa mga sinaunang tolda ng Haran upang alisan ng takip ang kwento ng isang babaeng nabubuhay sa katotohanan ito tuwing isang araw. Ang kanyang pangalan ay Leah, isang pangalan na madalas na nawala sa anino ng kanyang magandang nakababatang kapatid na babae. Siya ang babae na tinanggihan ng lalaking mahal niya, ngunit nakita, pinili, at malalim na ginagamit ng Diyos na hindi kailanman pinapansin ang mga nasiraan ng loob. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagtanggi, ito ay isang malakas na patuto kung paano ang banal na layunin ng Diyos ay madalas na napapahamak sa mismong apoy ng ating pinakamalalim na sakit. Ang aming kwento ay nagsisimula kay Leah, ang nakatatandang anak na babae ng isang lalaki na nagngangalang Laban. Upang maunawaan si Leah, dapat muna nating maunawaan ang mundong tinitirahan niya. Ipinakilala siya sa amin sa aklat ng Genesis, halos bilang isang pag-iisip. Ang focus ng salaysay ay kay Jacob, isang tao na tumatakbo mula sa kanyang kapatid na si Esau, na dumating sa isang bagong lupain na naghahanap ng asawa mula sa gitna ng kanyang sariling mga tao. Sa isang balon, isang lugar ng pamayanan at mga bagong pagsisimula, nakilala niya si Rachel, ang nakababatang kapatid ni Leah. Sinasabi sa amin ng banal na kasulatan na si Rachel ay maganda sa anyo at hitsura. Agad at ganap ang reaksyon ni Jacob. Nabihag siya, umibig agad sa kanya. At sa pagbulag ng ilaw ng bagong pag-ibig na ito, tila nawawala si Leah. Inilarawan sa kanya ng Biblia ang isang solong, mausisa na parirala, ang kanyang mga mata ay mahina o malambot. Pinagtatalunan ito ng mga iskolar sa loob ng maraming siglo. Ibig bang sabihin ay may mahinang paningin siya? Sila ba ay isang mapurol na kulay kumpara sa kanyang kapatid? O ito ba ay isang mas patula na paglalarawan ng isang tiyak na kalungkutan, isang kakulangan ng sparkle sa mga mata ng isang babae na alam na hindi siya ang pinapaboran? Anuman ang tumpak na kahulugan, ang kaibahan ay sinasadya at matindi. Si Rachel ang maganda, ang nais. Si Leah ay, ang isa pa. Isipin, sandali, ang pananaw ni Leah sa hindi nagbabago na drama na ito. Pinapanood niya ang gwapo, determinadong tao mula sa kanyang sariling linya na dumating sa kanilang bahay. Marahil siya rin, ay nakaramdam ng isang pagpapakilos sa kanyang puso. Narito ang isang potensyal na asawa, isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng isang pamilya, isang hinaharap, isang pagkakakilanlan. Ngunit ang lahat ng kanyang pansin, lahat ng kanyang pagmamahal, ang lahat ng kanyang mga pangako ay para kay Rachel. Nakita niya lang si Rachel. Nagtrabaho siya para kay Rachel. Nagsalita siya kay Rachel. Si Leah ay umiiral sa periphery, isang tahimik na saksi sa isang mahusay na pag-iibigan kung saan wala siyang bahagi. Hindi na itala ng banal na kasulatan ang kanyang mga salita sa oras na ito, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng dami. Ito ang katahimikan ng tahimik na pananabik, ng hindi sinasabing pag-asa na maging pagbibitiw. Siya ang nakatatandang kapatid na babae, na sa pamamagitan ng kaugalian ay dapat na ikasal muna, gayunpaman siya ay naipasa. Araw-araw sa loob ng 7 taon, makikita niya ang paraan ng pagtingin ni Jacob sa kanyang kapatid. Araw-araw ay paalalahanan siya ng kanyang sariling napansin na kawalan ng kakayahan. Ito ang lupa kung saan ang kanyang pagdurusa ay nag-ugat isang malalim, tahimik, at patuloy na pagtanggi na humuhubog sa kanya ng matagal bago ang kanyang nakamamatay na gabi ng kasal. Pagkatapos ay darating ang araw ng kasal. Natapos ni Jacob ang kanyang 7 taong paggawa, isang napakalaking testamento sa kanyang pag-ibig kay Rachel. Pumunta siya sa kanyang biyenan na si Laban, at sinabing, "Bigyan mo ako ng aking asawa, sapagkat nakumpleto ang aking oras." Ang isang mahusay na kapistahan ay handa ang pagdiriwang ay isinasagawa. Puno ang puso ni Jacob, inaasahan ang pagtatapos ng kanyang mahabang paghihintay. Ngunit si Laban, isang matalino at manipulative na tao, ay may iba pang mga plano.
Sa ilalim ng takip ng kadiliman at tradisyon, kung saan ang isang nobya ay mabibigat, siya ay nag-orkestra ng isang panlilinlang ng nakakapangit na kalupitan. Hindi niya dinala si Rachel sa tolda ng kasal. Dinadala niya si Leah. Hindi kami sinabihan kung si Leah ay isang kusang kalahok o isang pinilit na pawn sa pamamaraan ng kanyang ama. Alinmang paraan, pinapasok niya ang tolda na alam na ang taong naghihintay sa kanya ay naniniwala na siya ay ibang tao. Sinimulan niya ang kanyang pag-aasawa sa isang pundasyon ng panlilinlang, ganap na alam na siya ay isang hindi kanais-nais na kapalit. Inihayag ng ilaw ng umaga ang katotohanan, at ang reaksyon ni Jacob ay isa sa purong galit at pagkakanulo. Ano ang nagawa mo sa akin? Nagagalit siya sa Laban. Hindi ba para kay Rachel na nagsilbi ako sa iyo? Bakit mo ako niloloko? Pansinin ang kanyang mga salita. Ang kanyang galit ay nakadirekta sa Laban, ngunit ang implikasyon para kay Leah ay nagwawasak. Wala siyang makitang babae, nakikita niya ang isang trick. Hindi siya nakakakita ng asawa, nakikita niya ang maling premyo para sa kanyang paggawa. Nakaramdam siya ng niloko, at si Leah ang nabubuhay na sagisag ng cheat na yon. Sa sandaling yun ng pagtuklas, ang tahimik na pagtanggi na tiniis niya sa loob ng 7 taon ay naging isang malakas, hindi may kakaila, at pampublikong katotohanan. Ang kanyang buhay bilang isang hindi kanais-nais na asawa ay nagsimula. Ang tugon ni Laban sa pagkagalit ni Jacob ay isang masterclass sa cynical self-interest na nakilala bilang kabanalan sa kultura. Sinabi niya, hindi ito nagawa sa ating bansa, upang bigyan ng mas bata bago ang panganay. Sa ibabaw, parang nagtataguyod siya ng isang sagradong tradisyon. Ngunit tingnan natin ng mas malapit. Kung ang pasadyang ito ay napakahalaga, bakit hindi ito nabanggit sa loob ng 7 taon na nagtrabaho si Jacob? Bakit ito pinalaki asterisk pagkatapos asterisk kumpleto ang panlilinlang? Hindi pinarangalan ni Laban ang tradisyon, sinusuklian niya ito. Nakita niya ang isang pagkakataon upang atali ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, si Jacob, sa kanya ng isa pang 7 taon. Si Leah ay hindi pinarangalan bilang panganay, ginagamit siya bilang pain sa isang bitag. Ang kanyang katayuan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang puso lahat sila ay nag-bargain ng chip sa negosasyon ng kanyang ama. At nasaan si Leah sa pinainit na palitan na ito? Siya ang tahimik na third party sa silid. Siya ang bagay ng argumento. Isipin na nakatayo roon, sa mga labi ng gabi ng iyong kasal, dahil ang iyong bagong asawa at ang iyong ama ay nagtaltalan sa iyo na parang ikaw ay isang piraso ng hayop na naipakita sa merkado. Ang galit ni Jacob ay hindi tungkol sa kanyang damdamin, ngunit tungkol sa kanyang nasirang kontrata. Ang pagtatanggol ni Laban ay hindi tungkol sa kanyang karangalan, ngunit tungkol sa kanyang sariling pakinabang. Walang nagtanong kay Leah kung ano ang gusto niya. Walang isa na isinasaalang-alang ang kanyang kahihiyan o ang kanyang sakit. Hindi siya nakikita, isang hindi entidad sa pinakamahalagang kaganapan ng kanyang sariling buhay. Ang solusyon na iminungkahi ni Laban ay higit pang chilling sa pragmatism nito. Sinabi niya kay Jacob, alamin ang kanyang linggo, at bibigyan ka rin namin ng isang ito para sa serbisyo na dapat mong maglingkod sa akin ng isa pang 7 taon. Mag-isip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Inutusan si Jacob na makumpleto ang 7 araw na pagdiriwang ng kasal kasama si Leah. Isang honeymoon. Ngunit anong uri ng honeymoon ang maaari? Ito ay isang linggo ng sapilitang pagpapalagayang loob, ng obligasyong kontraktual. Sa loob ng 7 araw, si Jacob ay kailangang mabuhay bilang asawa sa isang babae na naramdaman niya na pinilit sa kanya, habang alam na sa pagtatapos ng linggo, kukunin niya ang babaeng tunay na mahal niya. Para kay Leah, ang linggong ito ay maaaring maging isang kat-anji tanging anyo ng pagpapahirap. Araw-araw, bawat oras, malalaman niya ang kanyang kawalan ng tiyaga, ang kanyang sama ng loob. Walang malambot na mga salita, walang ibinahaging mga pangarap, isang mabigat, nakakagulat na katahimikan na bantas ng kaalaman na siya ay isang sagaban lamang na may clear. Siya ay isang 7 araw na pangungusap na kailangan niyang maglingkod bago ang kanyang tunay na buhay, ang kanyang tunay na pag-aasawa, ay maaaring magsimula. Hindi ito ang pundasyon para sa isang buhay na magkasama, ito ay isang linggong kumpirmasyon ng kanyang katayuan bilang hindi kanais-nais na asawa. At pagkatapos, sa pagtatapos ng linggong yun, ginagawang mabuti ni Laban ang kanyang pangako. Pinakasalan ni Jacob si Rachel. Sinabi ng Biblia na si Jacob ay pumasok din kay Rachel,
at mas mahal niya si Rachel kaysa kay Leah. Ang pagdiriwang na dapat ay si Leah, ang kagalakan, ang focus, ang pag-ibig lahat ito ay ibinigay sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Mga araw lamang pagkatapos ng kanyang sariling kasal ngayon, ang kanyang pagtanggi ay hindi lamang isang memorya mula sa isang traumatic na umaga, ito ay isang itinatag, pang-araw-araw na katotohanan. Nakatira siya sa isang bahay kung saan siya ang pangalawang pagpipilian. Kailangang bantayan niya ang lalaki na siya ay nakasalalay sa buhay na direktang ang lahat ng kanyang tunay na pagmamahal, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang walang tigil na sandali, sa kanyang kapatid na babae. Ang bawat kabaitan na ipinakita kay Rachel ay naramdaman na parang isang bahagyang kay Leah. Ang bawat ibinahaging pagtawa sa pagitan nina Jacob at Rachel ay mag-echo sa katahimikan ng sariling puso ni Leah. Ang istruktura ng pamilya mismo ay nagtatag ng kanyang sakit. Hindi lang siya mahal, siya ang hindi mahal sa isang buhay na magkatabi kasama ang minamahal. Lumilikha ito ng isang karibal, isang sugat na napili sa bawat solong araw. Ang mapagkukunan ng kanyang sakit ay wala sa nakaraan, nasa tolde ito sa tabi ng kanya, sa harap ng kanyang sariling kapatid. Ito ang bagong normal para kay Leah, isang buhay na patuloy na paghahambing, ng pagnanais para sa isang pag-ibig na malaya at publiko na ibinigay sa ibang tao. Nakikita ito ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay gumagawa ng isang punto upang sabihin sa amin, nang makita ng Panginoon na kinasusuklaman si Leah, binuksan niya ang kanyang sinapupunan, ngunit si Rachel ay baog. Ang salitang, kinamumuhian, dito ay malakas sa Hebreo, maaari itong mga hulugan ng, mahal na mas mababa, o, hindi mahal. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim at pare-pareho na kapabayaan sa emosyonal. Hindi hiniling ni Jacob ang kanyang aktibong pinsala, ngunit ang kanyang kawalang interes ay isang sandata sa sarili nito. At sa gayon, namamagitan ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng puso ni Jacob, ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay kay Leah ng isang bagay na nais ng kanyang kapatid na babae, isang bata. Narito kung saan ang kwento ni Leah ay tumatagal ng isa pang pagliko. Ang kanyang halaga, tinanggihan ng kanyang ama at asawa, ngayon ay nakatali sa kanyang pagkamayabong. Ang kanyang paglalakbay para sa pag-ibig at pagtanggap ay lalaban ngayon sa larangan ng panganganak. Dumating ang kanyang panganay na anak na lalaki, at pinangalanan niya siyang Reuben. Isipin ang pangalang yon, sa Hebreo, parang asterisk Rabani asterisk, na nangangahulugang, nakita niya ang aking pagdurusa. Ngunit ang pangalan mismo, si Reuben, ay nangangahulugang, kita mo, isang anak na lalaki. Ito ay isang deklarasyon. Ito ay isang pagtatanghal. Tingnan mo, Jacob, kita nyo, nagawa ko na ito. Binigyan kita ng isang anak na lalaki, ang isang bagay na hindi magagawa ng iyong minamahal na Rachel. At ang kanyang mga salita, na itala sa lahat ng oras, inilatag ang kanyang puso, ito ay dahil nakita ng Panginoon ang aking pagdurusa. Tiyak na mamahalin ako ng aking asawa ngayon. Ito ay hindi lamang ang kagalakan ng isang bagong ina. Ito ay isang desperadong sugal. Ang batang ito, ang maliit, walang magawa na sanggol na ito, ay agad na nabibigatan ng gawain ng pag-aayos ng isang sirang kasal. Nag-aalok siya ni Leah, ang kanyang patunay na halaga. Ang kanyang pag-asa ay hindi na mamahalin ni Jacob ang bata, ngunit sa pamamagitan ng bata, sa wakas ay mamahalin ni Jacob asterisk siya asterisk. Isipin ang bigat ng inaasahan na yon. Sa tuwing tinitingnan niya si Reuben, hindi lang niya makikita ang kanyang anak, makikita niya ang kanyang diskarte. Panuorin niya ang pakikipag-ugnay ni Jacob sa sanggol, na naghahanap ng anumang tanda ng isang lamambat na puso, anumang pahiwatig na gumagana ang kanyang plano. Ngunit hindi. Ang banal na kasulatan ay hindi nagbibigay ng pahiwatig na ang paglipat ng pagmamahal ni Jacob. Ang kapanganakan ng kanyang panganay na anak na lalaki, isang napakahalagang kaganapan para sa anumang patriarch, ay hindi nagbabago sa pangunahing emosyonal na katotohanan ng kanyang sambahayan. Ang katahimikan mula kay Jacob ay bingi. At kung gayon, ang pag-asa ni Leah, na labis na nakapin sa isang kaganapang ito, ay nagsisimulang gumuho. Ang pagdurusa na nakita ng Diyos ay hindi maibsan, ito ay sinamahan lamang ng isang bago, tiyak na pagkabigo. Kaya, muli siyang nagal-ihi. Patuloy na nakikita siya ng Diyos, pakinggan siya. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay ipinanganak, at pinangalanan niya siyang Simeon, na nagmula sa salitang Hebreo asterisk shama asterisk, na nangangahulugang, marinig.
Ang paliwanag niya ay tulad ng pagbubunyag bilang una, dahil narinig ng Panginoon na hindi ako mahal, binigyan din niya ako ng isang ito. Pansinin ang banayad na paglilipat. Sa Reuben, ito ay tungkol sa Diyos nakikita ang kanyang pagdurusa at ang kanyang pag-asa na si Jacob ay mahal ngayon. Sa Simeon, sinabi niya ang kanyang kalagayan bilang isang katotohanan, hindi ako mahal. Ang pag-asa ay mas nakamute. Ito ay isang pahayag ng pagbibitiw, ngunit isang testamento din sa kanya lamang ang natitirang ginhawa, naririnig siya ng Diyos. Siya ay nasa isang dialogo, hindi sa kanyang asawa, ngunit sa banal. Siya ay umiiyak sa kanyang sakit, at naniniwala siyang tumugon ang langit, kahit na ang kanyang sariling asawa ay hindi. 2 anak na lalaki, 2 pagtatangka upang manalo ng puso ni Jacob. At gayunpaman, siya ang hindi mahal na asawa. Ang karibal kasama si Rachel, na nananatiling maganda, minamahal, at baog, malamang na tumindi. Maaaring magkaroon ng mga anak si Leah, ngunit may asawa si Rachel. At sa kanilang mundo, masakit na hindi malinaw kung alin ang mas malaking premyo. Pagkatapos ay dumating ang pangatlong anak na lalaki, Levi. Ang pangalang ito ay nangangahulugang, nakalakip, o sumali. At ang mga salita ni Leah sa kanyang kapanganakan ay marahil ang pinakatrahedya sa lahat, ngayon sa wakas ang aking asawa ay may attach sa akin, dahil naibigay ko sa kanya ang 3 anak na lalaki. Makinig sana, ngayon sa wakas. Maaari mong maramdaman ang mga taon ng pananabik na nakaimpake sa pariralang iyon ang manipis na pagkapagod ng pagsubok. Matapos ang 3 anak na lalaki, 3 naghihirap na panganganak, 3 napakalaking kontribusyon sa hinaharap ng kanilang linya ng pamilya, hindi na siya humihiling ng pag-ibig. Humihingi lang siya ng kalakip, para sa isang bono, para sa ilang kahulugan ng pakikipagtulungan, para sa pakiramdam ni Jacob na sumali sa kanya sa ilang makabuluhang paraan. Ibinaba niya ang bar mula sa madamdaming pag-ibig na nakikita niya na bigyan siya ng Rachel sa isang functional, sa pilitan na koneksyon. Humihingi siya ng kaugnayan. Naniniwala siya na ang manipis na dami ng kanyang regalo ay dapat, sa pamamagitan ng batas ng mga average, sa wakas ay bumili siya ng isang lugar sa kanyang puso, kahit na isang maliit. Sinusubukan niyang magtayo ng tulay sa kanyang asawa, isang anak na lalaki ng sabay-sabay, ngunit tumanggi lang siyang maglakad sa kabuuan nito. Ito ang anat o maya ng isang sirang puso, sinusubukan ng mga tuwiran sa pag-ibig. Kung ang isang anak na lalaki ay hindi sapat, marahil 2 ang magiging. Kung hindi 2, kung gayon tiyak na 3 ang magiging presyo ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ay hindi mapipilit. Hindi ito maaaring makuha sa pamamagitan ng transaksyon. At sa bawat anak na lalaki, natututo ni Leah ang nagwawasak na aralin na ito sa pinakapubliko at masakit na paraan na posible. At gayunpaman, hindi ito gumana. Hindi sinabi sa amin ng script na biglang nakalakip si Jacob. Ang katahimikan ay bingi. 3 anak na lalaki, 3 madiskarteng pagtatangka upang manipulahin ang puso ng kanyang asawa, at nasa labas pa rin siya na nakatingin. Nabigo ang emosyonal na calculus. Ang tulay ay nananatiling hindi natukoy. Maaari mo bang isipin ang bigat ng pagkabigo na yon? Ang manipis na espiritual na pagkapagod ng pagbuhos ng lahat ng mayroon ka ang iyong katawan, iyong kalusugan, ang iyong pagkakakilanlan sa isang proyekto na hindi nagbubunga kundi mas maraming bibig upang pakainin at isang puso na tulad ng walang laman tulad ng dati. Ito ay isang punto ng krisis. Kapag ang aming pinakamahusay na inilatag na mga plano, ang aming pinakamasidhing pag-asa, at ang aming pinakalohikal na mga diskarte lahat ay gumuho, ano ang naiwan? At pagkatapos, may nagbabago, may sumisira, o marahil, ang isang bagay ay sa wakas ay pinagsama sa isang bagong paraan. Siya ay muli-muli at ipinanganak ang isang anak na lalaki, ang pang-4 niya, at sa oras na ito, ang kanyang mga salita ay hindi isang pakiusap. Hindi sila isang transaksyon, hindi sila isang diskarte na naglalayong kay Jacob. Ang kanyang paliwanag para sa pangalan ay ganap na naiiba. Sinabi niya, sa oras na ito pupurihin ko ang Panginoon. At kaya pinangalanan niya siyang Judah. Umupo tayo sandali. Judah, mula sa salitang Hebreo *yada*, na nangangahulugang purihin, upang magpasalamat, upang aminin. Tumingin sa radikal, revolusyonaryong paglilipat na naganap lamang sa puso ni Leah. Sa kanyang unang 3 anak na lalaki, ang Diyos ang paraan upang matapos.
Nakita ako ng Diyos, kaya't ang aking asawa ay mamahalin ako. Narinig ako ng Diyos, kaya't binigyan niya ako ng ibang anak. Ang aking asawa ay nakakabit sa akin, sapagkat binigyan ko siya ng 3 anak na lalaki. Ito ay palaging tungkol kay Jacob. Ang buong espiritual at emosyonal na negosyo ay itinuro ng paalang, sa taong natutulog sa tabi niya ngunit 1,000,000 milya ang layo. Ngunit sa Judah, ang circuit ay na-rewired. Ang kanyang focus ay lumilipat mula sa paalang hanggang sa patayo. Sa oras na ito pupurihin ko ang Panginoon. Panahon walang, kaya, walang, dahil, walang sagnay na sumusunod. Umaasa na magamit ang kapanganakan na ito para sa isang pagbabago sa kanyang katayuan sa pag-aasawa. Ito ay isang dalisay, unleveraged, walang kondisyon na pahayag ng papuri. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya tinitingnan ang anak na lalaki bilang isang potensyal na susi upang i-unlock ang puso ni Jacob. Nakatingin siya sa anak sa kanyang mga bisig, at sa pamamagitan niya, siya ay tumingin ng diretso sa Diyos, at ang kanyang tugon ay simpleng, salamat. Ito ang punto ng pag-on. Ito ang sandali na tumigil si Leah na naghahanap kay Jacob para sa kanyang pagpapatunay. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa taong hindi titingnan sa kanya, at naayos ang mga ito sa Diyos na hindi pa lumayo. Hindi niya pinupuri ang Diyos para sa kanyang mga kalagayan. Ang kanyang mga kalagayan ay hindi nagbago. Mahal pa rin ni Jacob si Rachel. Siya pa rin ang hindi mahal na asawa. Nandoon pa rin ang sakit. Ngunit pinupuri niya ang Diyos sa ang kanyang mga kalagayan. Natuklasan niya ang isang mapagkukunan ng halaga, isang mapagkukunan ng kagalakan, na hindi nakasalalay sa pag-aproba ng ibang tao. Ito ay isang gawa ng malalim na pagsuway sa espiritual. Ipinapahayag niya na ang kanyang emosyonal na kagalingan ay hindi nagaganapin hostage ng pagmamahal ni Jacob. Hinahanap niya ang kanyang halaga hindi bilang asawa ni Jacob, ngunit bilang isang babaeng nakikita, narinig, at pinagpala ng Diyos. Mag-isip tungkol sa kalayaan sa sandaling iyon. Matapos ang mga taon ng pagsusumikap, ng kita, ng bargaining, ng pagsubok na maging sapat, siya ay huminto. Tumitigil siya sa pagsisikap na gawin si Jacob ang mapagkukunan ng kanyang buhay at sa halip ay lumiliko sa totoong mapagkukunan. Ang pangalang, Judah, ay hindi tungkol sa inaasahan niyang makuha, tungkol ito sa natanggap na niya. Isang anak na lalaki, isang buhay, ang isang dahilan para sa pasasalamat na nakatayo sa sarili nitong, independenteng ng reaksyon ng ibang tao dito. Hindi ito pagbibitiw sa kahulugan ng pagsuko. Ito ay sumuko sa kahulugan ng pagpapalam. Pinakawalan niya ang pagdurog na pasanin na kailangang mahalin ni Jacob upang makaramdam ng buo. At sa sandaling iyon ng pagsuko, nakakahanap siya ng isang bagong pundasyon upang tumayo. At pagkatapos ng mahalagang sandali na ito, ang teksto ay nagbibigay sa amin ng isang maliit, tahimik, ngunit hindi kapani-pani walang makabuluhang detalye, pagkatapos ay tumigil siya sa pagkakaroon ng mga anak. Para sa isang panahon, ang pagsusumikap ay tumigil, ang galit na paggawa ng mga anak na lalaki bilang patunay ng halaga ay tumigil. Sa sandaling ito ng dalisay na papuri, nakakita siya ng isang lugar ng pahinga. Isang pansamantalang Sabbath mula sa walang humpay, nakakapagod na emosyonal na paggawa ng pagsisikap na kumita ng pag-ibig. Ito ay higit pa sa isang pagpos sa panganganak. Ito ay isang pagpos sa digmaan na siya ay nag-iikot sa kanyang sarili. Ang labanan na makikita, mapili, upang maging mahalaga sa isang tao na tinukoy ang kanyang mundo. At sa tahimik na yon, ang banal na si Leah ay nagsisimulang malaman ang isang bagong wika. Ang wika ng papuri ay hindi tungkol sa negosasyon, ito ay tungkol sa pagsamba. Hindi ito isang paraan upang matapos, ito ang wakas. Natuklasan niya na ang pagsamba ay ang sariling gantimpala. Reorients ang iyong buong universo. Kapag tinitingnan mo ang Diyos, hindi ka tumitingin sa iyong mga problema. Hindi ito ang mga problema ay mawala, ngunit ang kanilang laki ay nababawasan sa kadakilaan ng isang nakikita mo. Ang anino na ang pagtanggi ni Jacob sa buong pag-iral niya ay nagsisimula na umatras dahil natagpuan niya ang isang mas malaking ilaw. Ito ang uri ng papuri na pinag-uusapan ng salmiste, isang sakripisyo ng papuri. Bakit ito isang sakripisyo? Dahil may gastos ka sa iyo. Gastos ka nito sa iyong mga hinaing. Gastos ka ng iyong karapatan na maging mapait.
Gastos ka nito sa iyong pagkahumaling sa hindi patas ng lahat ng ito. Para purihin ni Leah ang Diyos sa sandaling yon, kailangan niyang pansamantalang ailatag ang tunay, napakalehitimong sakit ng pagiging hindi mahal na asawa. Kailangan niyang pumili ng pasasalamat sa karaingan. Iyon ay isang kabayanihan na pagpipilian. Madali itong magpasalamat kapag ang araw ay nagniningning at nakukuha mo ang promosyon at ang taong mahal mo ay mahal ka pabalik. Kahit sino ay maaaring gawin yon. Ngunit upang tumayo sa gitna ng iyong mahaba, madilim na gabi, na walang garantiya na darating ang dawn, at iangat ang iyong tinig at sabihin, sa oras na ito pupurihin ko ang Panginoon, ito ay pananampalataya. Iyon ang uri ng pananampalataya na nagbabago sa iyo mula sa loob, bago pa man magbago ang iyong mga kalagayan sa labas. At kailangan nating tanungin ang ating sarili, sino ang ating Jacob? Ano ang bagay o ang tao na ang pag-aproba ay desperado nating ma-secure? Siguro hindi ito asawa, siguro ito ay isang magulang na hindi mo pa nagawa. Siguro ito ay isang boss na ang pagpapatunay na gusto mo. Marahil ito ay isang partikular na bilog sa lipunan, o isang antas ng kita, o isang tiyak na imahe ng katawan. Lahat tayo ay may Jacob sa ating buhay, isang paalang na mapagkukunan kung saan sinusubukan nating kunin ang isang patayong pangangailangan para sa halaga at pagkakakilanlan. At maubos natin ang ating sarili, na gumagawa ng mga anak, mga paniniwala, tagumpay, mabubuting gawa na nagmamalasakit na sa susunod na ito, tiyak na ito sa susunod, ay ang magiging sa wakas ay tumingin sa kanila at sabihin, sapat ka na. Pinangalanan namin ang aming mga nagawa tulad ni Leah na pinangalanan ang kanyang mga unang anak na lalaki, tingnan, isang tagumpay. Tiyak na mamahalin nila ako. Makinig, isang tagumpay. Tiyak na ngayon ay may attach sila sa akin. Ito ay isang paraan ng pagdurog ng kaluluwa upang mabuhay. Inaanyayahan tayo ng kwento ni Leah na magkaroon ng aming sariling Judah moment. Isang sandali kung saan kami tumitigil. Pinipigilan namin ang galit na paggawa. Tumitigil kami sa pagtingin sa taong hindi titingnan sa amin. Hawak namin ang mga red along ibinigay namin asterisk na ibinigay, anuman ang maaaring sila, at tumingin kami. Binago natin ang bagay ng ating pagsamba. Tumitigil tayo sa pagsamba sa dambana ng pag-aproba ng tao at lumingon tayo sa Diyos na nakakita sa ating lahat. Ang Diyos na nakarinig ng ating pag-iyak kapag wala ng ibang tao. Ang Diyos na hindi kailangang kumbinsido sa ating halaga, sapagkat siya ang nagtalaga nito sa unang lugar. Ang kalayaan na natagpuan ni Leah ay hindi ang kalayaan mula sa kanyang masakit na pag-aasawa. Hindi pa yun nagbabago. Ang kalayaan na nahanap niya ay ang kalayaan asterisk sa loob ng kanyang masakit na pag-aasawa. Natagpuan niya ang isang lihim, hindi matitinag na mapagkukunan ng kagalakan. Hindi na maibigay ito ni Jacob, ngunit mas mahalaga, hindi na niya ito maalis. Nabigo niya ang kanyang kagalakan mula sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang kagalingan ay wala na sa kanyang mga kamay. Iyon ay isang revolusyon. Iyon ay kung paano ka magsisimulang gumaling, kahit na habang nasa lugar ka pa rin na nasasaktan ka. At ang panloob na revolusyon na ito ay may panlabas na mga kahihinatnan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng mas mahusay, ito ay tungkol sa pagiging iba. Kapag ang iyong halaga ay wala na sa linya sa bawat pakikipag-ugnay, nagsisimula kang kumilos sa isang bagong uri ng integridad at kalayaan. Maaari mong mahalin ang mga tao nang hindi nangangailangan ng mga ito upang mahalin ka pabalik sa isang tiyak na paraan. Maaari kang maglingkod sa iyong boss ng may kahusayan, hindi para sa kanilang pagpapatunay, ngunit bilang isang gawa ng pagsamba sa Diyos. Maaari kang lumikha, hindi para sa palakpakan, ngunit para sa kagalakan ng paglikha kasama ang panghuli tagalikha. Ang sakit ng pagtanggi mula sa iyong Jacob ay maaari pa ring tumusok, ngunit hindi na ito pinaparalisa sa iyo. Ito ay nagiging isang piraso ng iyong kwento, ngunit hindi ang buong kwento. Ang headline ng iyong buhay ay hindi mahal at tinanggihan. Ang headline ay nagiging nakikita, narinig, at pinahahalagahan ng Diyos ng universo. Na nagbabago sa lahat, nagbabago ito kung paano mo dinadala ang iyong sarili, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka nagpapasya. Hindi ka na nagpapatakbo mula sa isang lugar ng kakulangan, sinusubukan na punan ng isang walang bisa. Nagpapatakbo ka mula sa isang lugar ng kasaganaan, mula sa pag-apaw ng isang pag-ibig na ligtas at walang kondisyon. At pansinin ang hindi ka panipaniwala,
kosmiko na kabalintunaan sa kwento ni Leia. Ang anak na ipinanganak sa sandaling ito ng purong papuri, sa sandaling ito kung saan sa wakas ay sumuko siya sa pagkamit ng pag-ibig ni Jacob, ay pinangalanan Judah. At ano ang naging tribo ng Judah? Ang royal tribe, ang linya ng mga hari. Si Haring David ay mula sa tribo ng Judah. At sa huli, ang Mesiyas, si Jesus, ang leon ng tribo ng Judah, ay isang inapo ng anak na ito. Isipin mo yan. Ang anak na hindi ipinaglihi upang manipulahin ang pagmamahal ng isang asawa, ngunit ipinanganak mula sa isang sandali ng dalisay, walang pagsamba sa pagsamba, ay naging ninuno ng pangwakas na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ito ay sa pagpapalam ni Leia, sa kanyang pagsuko, na ang binhi ng totoong royalty ay nakatanim. Sinasabi nito sa amin ang isang bagay na malalim tungkol sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Ang mga bagay na sinisikap natin, manipulahin para sa, at maubos ang ating sarili na nagsisikap na makagawa sa ating sariling lakas ay madalas na mga Rubens at Simeon lamang. Ang mga ito ay mga monumento sa aming sariling kawalan ng kapanatagan. Ngunit ang mga bagay na ipinanganak mula sa ating papuri, sa labas ng ating mga sandali ng Judah, kapag pinahihit natin ng patayo ang mga bagay na nagdadala ng walang hanggang timbang. Iyon ay kung saan ipinanganak ang totoong pamana. Kapag sa wakas ay tumigil ka sa pagsisikap na bumuo ng iyong sariling maliit na kaharian ng pag-aproba at sa halip ay purihin ang hari, hindi mo sinasadyang lumahok sa pagbuo ng kanyang walang hanggang kaharian. Ang iyong maliit na gawa ng pananampalataya sa iyong madilim na gabi ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan na sumisira sa mga henerasyon sa mga paraan na hindi mo kailanman mahuhulaan. Ngayon, madaling tingnan ang kwentong ito at isipin na nalaman ni Rachel ang lahat. Siya ang maganda, ang napili, ang mahal. Si Jacob ay nagtrabaho 14 na taon para sa kanya. Tiyak na madali ang kanyang buhay. Ngunit ang teksto ay nagpapakita sa amin ng isang babae na tulad ng kahabag-habag tulad ng kanyang kapatid na babae, kung hindi higit pa. Mayroon siyang pag-ibig ni Jacob, ang mismong bagay na namamatay si Leah, ngunit siya ay baog. At ang kakulangan na ito ay kumonsumo sa kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa at mga shrieks, bigyan mo ako ng mga anak, o mamamatay ako. Ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pakiramdam ng halaga, ay tulad ng nakakulong sa isang pangyayari tulad ni Leah. Si Leah ay, kung mahal lang ako ni Jacob. Si Rachel ay, kung mayroon lamang akong anak. Pareho silang nakatira sa pagdurusa ng kung lamang. Ito ay isang kritikal na aralin para sa amin. Hindi mahalaga kung mayroon kang kung ano ang itinuturing ng mundo na mahalaga ang pag-ibig, ang kagandahan, ang posisyon. Kung gagawin mo ang bagay na yun ang iyong Diyos, ang kawalan nito o kahit na ang pagkakaroon nito ay sisirain ka. Si Rachel ay may pagmamahal, at hindi ito sapat. Pinapatunayan nito na ang problema ay hindi kailanman ang tiyak na pangyayari, ang problema ay ang mapagkukunan ng ating pagsamba. Ang parehong mga kapatid na babae ay naghahanap sa isang may hangganan, paalam na mapagkukunan upang matugunan ang isang walang hanggan, patayong pangangailangan. At pareho lamang ang natagpuan ng pagdurusa at pag-aaway doon. Ang solusyon ay hindi para kay Leah na makuha ang pag-ibig ni Jacob o para kay Rachel na makakuha ng isang anak na lalaki. Ang solusyon para sa kanilang dalawa, at para sa amin, ay upang mahanap ang ating lahat sa Diyos mismo. At ito ay kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang mas malagim na pagliko, dahil kapag ang ating, kung lamang ay nagiging isang idolo, titigil tayo ng walang maglingkod dito. Si Rachel, na natupok ng kanyang barrenness, ay nasa mga kaugalian ng kanyang oras. Ibinibigay niya ang kanyang handmaid, Bilhah, kay Jacob. Matulog ka sa kanya upang siya ay makapagdala ng mga anak para sa akin at maaari rin akong magtayo ng isang pamilya sa pamamagitan niya. Nakikita mo ba ang mekanismo sa paglalaro dito? Ito ay isang tagumpay sa proxy. Kung hindi ko makuha ang gusto ko ng direkta, mag-engineer ako ng isang sitwasyon kung saan maaari kong hindi bababa sa pag-angkin ng pagmamay-ari ng kinalabasan. Ito ay isang desperadong pagtatangka upang makontrol ang salaysay ng kanyang sariling buhay, upang gumawa ng isang pagpapala na hindi pa ibinigay ng Diyos. Sinusubukan niyang itayo gamit ang kanyang sariling mga kamay kung ano ang pinaniniwalaan niya na pinipigilan ng Diyos. At nang maglihi si Bilhah at nagdala ng isang anak na lalaki, pinangalanan siya ni Rachel na si Dan, na nangangahulugang, pinatunayan niya ako. Sino ang nagpatunay sa kanya?
Sa kanyang isip, Diyos ngunit pansinin ng transactional na katangian ng kanyang pag-iisip. Nakikita niya ang Diyos bilang isang kosmikong hukom na sa wakas ay nagpasya sa kanyang pabor laban sa kanyang karibal na si Leah. Ang kanyang susunod na anak na lalaki ay pinangalanan Naphtali, na nangangahulugang, aking dakilang pakikibaka. Sinabi niya, mayroon akong isang mahusay na pakikibaka sa aking kapatid na babae, at nanalo ako. Ang kanyang buong espiritual na buhay ay naka-frame bilang isang kompetisyon kay Leah. Ang kanyang mga anak ay hindi mga pagpapala mula sa isang mapagmahal na Diyos, ang mga ito ay mga punto sa isang scoreboard. Ang kanyang kagalakan ay wala sa regalo ng isang bata, ngunit sa napansin na tagumpay sa kanyang kapatid. Ito ang lason ng paghahambing. Ito ay nagiging mga potensyal na pagpapala sa mga sandata at mga potensyal na sandali ng papuri sa mga pagpapahayag ng digmaan. Pinapanatili ka nitong nakakulong sa taong nakikipagkumpetensya sa iyo, tinitiyak na hindi ka maaaring maging tunay na malaya. At syempre, nakikita ito ni Leah at ang dating kawalan ng kapanatagan ay sumasabog. Ang karibal ay naghari, siya na sa wakas ay natagpuan ang kanyang Judah moment, ang kanyang sandali ng dalisay na papuri, ay Mahila mismo pabalik sa paalang na Mir. Binibigyan niya ang kanyang sariling handmaid, Zilpah, kay Jacob, at dalawa pang anak na lalaki ang ipinanganak. Gad at Asher. Anong magandang kapalaran? At gaano ako kasaya? Halos pakiramdam na sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili tulad ng iba pa. Ang pamilya ngayon ay naging isang larangan ng digmaan, at ang mga sinapupunan ng apat na babaeng ito sina Liz, Rachel, Bilhah, at Zilpah ay ang mga linya sa harap. Ang mga bata ay ang mga nasamsam ng digmaan. At si Jacob, ang patriarch, ay higit sa lahat ay pasibo sa lahat ng ito, na ipinasa sa pagitan ng mga asawa at mga handmaids, isang pawn sa kanilang masakit na laro. Ito ang mangyayari kapag sinubukan nating punan ang isang butas na may sukat na Diyos na may iba pa lumilikha ito ng isang vortex ng dysfunction na sumusuko sa lahat sa paligid natin sa ating sariling kaguluhan. Ngunit ang pinnacle ng paalang na ito, nakasentro sa tao ay kasama ang insidente ng mandrakes. Ang anak ni Leah na si Reuben, na nasa bukid, ay nakakahanap ng ilang mga halaman ng mandrake, isang halaman na naniniwala sa kulturang iyon upang maging isang tulong sa pagkamayabong, isang uri ng sinaunang aphrodisiac o folk remedyo. Si Rachel, ang minamahal na asawa, na may puso ni Jacob, ay nakikita ang mga halaman na ito at sinabi kay Leah, mangyaring bigyan ako ng ilang mga mandrakes ng iyong anak. Mag-isip tungkol sa lubos na desperasyon dito. Handa si Rachel na ipagpalit ang anumang bagay para sa isang katutubong lunas, para sa isang pamahiin na kagandahan. Iniwan niya ang aktibong pananampalataya sa buhay na Diyos ng kanyang asawa at ngayon ay inilalagay ang kanyang pag-asa sa isang halaman. Naghahanap siya ng isang solusyon sa dumi, literal, dahil sumuko na siya sa pagtingin sa langit. Ang tugon ni Leah ay tumutulo lamang sa mga taon ng sakit at kapaitan. Hindi ba sapat na kinuha mo ang aking asawa? Dadalhin mo rin ba ang mga mandrakes ng aking anak? Maaari mong marinig ang paghihirap ng isang buhay sa isang pangungusap na iyon. Ang kanyang, kung lamang, ang pag-ibig ni Jacob ay itinapon sa kanyang mukha. At sa gayon, isang deal ang nasaktan. Isang tunay na nakakabagbag damdaming bargain. Makukuha ni Rachel ang mga mandrakes, at kapalit, si Leah ay gumugugol ng gabi sa kanilang ibinahaging asawa. Si Rachel, ang mahal sa buhay, ay literal na nagbebenta ng pagmamahal ng kanyang asawa para sa gabi kapalit ng isang maliit na ugat na inaasahan niyang malulutas ang kanyang problema. Sinusuportahan niya ang mismong bagay na palaging hinahangad ni Leah para sa isang mahiwagang pag-aayos. Ito ay isang sandali ng malalim na espiritual na pagkalugi para sa kanilang dalawa, na inihayag kung gaano kalayo ang nahulog sa kanilang paghahanap para sa halaga at pagkakakilanlan sa labas ng Diyos. Ang mga ito ay nangangalakal ng mga tao para sa mga bagay, pag-ibig ng pag-ibig para sa pamahiin, lahat sa isang desperadong pagbid upang makaramdam ng buo. At ito ay sa sandaling ito ng labis na pagkawasak ng tao at pagsusumikap na kalaunan ay pipiliin ng Diyos na kumilos, ngunit hindi dahil sa kanilang mga pagkana, ngunit sa kabila ng mga ito. At sa gayon, si Leah ay pumupunta kay Jacob ng gabing yun, hindi bilang isang minamahal na asawa, ngunit bilang isang binili na kalakal. Isang transaksyon ang ginawa, at ang kabalintunaan ay nagwawasak na madulash. Si Leah, na nagbabayad ng isang gabi kasama ang kanyang asawa,
ay Nagel-ihi. Ipinanganak niya ang isang ikalimang anak na si Issachar. At ano ang sinasabi niya? Ginagantimpalaan ako ng Diyos dahil ibinigay ko ang aking handmaid sa aking asawa. Nakikita mo ba ang pag-iisip doon? Transactional pa rin ito, paalang pa rin ito. Naniniwala siya na nakakuha siya ng basbas na ito. Sa palagay niya ay nalaman niya ang formula, na ang kanyang madiskarteng sakripisyo ng pagbibigay kay Zilpah kay Jacob ay nabayaran na ngayon. Hindi siya nagdiriwang ng isang gawa ng dalisay na biyaya, siya ay kasyang sa isang banal na sweldo na naniniwala siyang may utang siya. Sinusubukan pa rin niyang kontrolin ang kinalabasan, upang manipulahin ang espiritual na ekonomiya sa kanyang pabor. Pagkatapos ay muli siyang Nagel-ihi at may pang-anim na anak na lalaki, si Zebulun. At ang kanyang mga salita sa kanyang kapanganakan ay dapat masira ang ating mga puso. Matapos ang 10 anak sa kampo, 6 sa kanila mula sa kanyang sariling katawan, sinabi niya, sa oras na ito ay ituturing ako ng aking asawa ng may karangalan, dahil naibahagi ko siya ng 6 na anak na lalaki. Sa oras na ito matapos ang lahat ng oras na ito, pagkatapos ng lahat ng mga batang ito, pagkatapos ng lahat ng sakit na ito, ang kanyang pinakamalalim na pananabik, ang kanyang, kung lamang, ay nananatiling hindi nagbabago. Ang kanyang buong pagkakakilanlan ay nakabalot pa rin sa pag-asang sa wakas, kumita ng pagmamahal ng isang tao na hindi maibibigay sa kanya. Mayroon siyang isang bahay na puno ng mga anak na lalaki, isang testamento sa pisikal na pagpapala ng Diyos, subalit ang kanyang kaluluwa ay walang laman dahil naghahanap siya sa isang tao upang punan ang isang puwang na maaaring sakupin ng Diyos. Siya ang mismong larawan ng isang tao na nakakuha ng napakarami kung ano ang pinahahalagahan ng mundo ngunit hindi nakuha ang isang bagay na nagbibigay ng lahat ng kahulugan. At ano ang tungkol kay Rachel? Si Rachel, kasama ang kanyang dakot na parang mahiwagang mandrakes, siya ay nananatiling baog, nabigo ang katutubong lunas. Ang pamahiin ay napatunayan na walang halaga. Ang kanyang desperado, paalang na pagkakahawak para sa isang solusyon ay hindi nagbigay ng walang alikabok at pagkabigo. Lahat ng kanyang skimang, lahat ng kanyang barter, lahat ng kanyang sakit ito ay para sa wala. Ito ay isang matibay at malakas na paglalarawan ng kawalang saysay ng ating sariling mga pagsisikap kapag sinusubukan nating pilitin ang kamay ng Diyos o makahanap ng mga solusyon sa labas ng kanyang soberanya. Ito ay pagkatapos lamang ng lahat ng pagsusumikap ng tao na ito ay tumakbo sa kurso nito, pagkatapos na ang transactional na pananampalataya ni Leah ay inilatag at ang pamahiin ni Rachel ay napatunayan na walang laman, na nabasa natin ang isa sa pinakamagagandang parirala sa buong salaysay na ito, kung gayon naalala ng Diyos si Rachel. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay may memorya sa memorya, na siya ay abala sa ibang lugar at biglang naisip, "Oh, tama, Rachel." Sa paraan ng pag-iisip ng Hebreo, ang tandaan ay kumilos. Nangangahulugan ito na pinili ng Diyos ang sandaling ito upang lumakad sa kanyang sitwasyon, upang kumilos sa kanyang pangako sa tipan. Hindi ito ang mga mandrakes. Hindi ito ang pakikitungo niya kay Leah. Hindi ito ang pagbibigay niya kay Bilhah kay Jacob. Panahon ng Diyos. Naghintay ang Diyos hanggang sa ang bawat pamamaraan ng tao ay naubos, hanggang sa ang bawat idolo ay nabigo. Kaya't kapag siya ay kumilos, walang tanong kung sino ang pinagmulan ng pagpapala. Siya ay kumilos hindi dahil sa kanyang mga gawa, ngunit dahil sa kanyang biyaya. Narinig niya ang kanyang panalangin. Binuksan niya ang sinapupunan niya. At ipinanganak niya ang isang anak na lalaki, Joseph, at makinig sa kanyang mga salita. Inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, patayo ang focus niya. Hindi siya nagkredito ng isang halaman o isang tao. Tumitingin siya at kinikilala ang totoong mapagkukunan ng kanyang pagpapala. Ito ay isang tagumpay sandali. Ang kahihiyan na tinukoy ang kanyang pag-iral sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay itinaas, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling talino, ngunit sa pamamagitan ng isang banal na regalo. Ngunit pagkatapos, sa susunod na paghinga, ipinahayag niya na ang puso ng tao ay isang komplikadong bagay. Pinangalanan niya siyang Joseph, na nangangahulugang, upang magdagdag, at sinabing, naway idagdag sa akin ng Panginoon ang isa pang anak na lalaki. Ang pasasalamat ay agad na sinundan ng isa pang kahilingan. Ito ay isang flicker ng lumang pagsusumikap, isang pahiwatig na habang siya ay nakatanggap ng isang pagpapala, ang kanyang puso ay nagnanais na sa susunod.
Ipinapakita nito sa amin na ang paglalakbay mula sa paalang na pagsusumikap sa vertical na tiwala ay madalas na hindi isang solong paglukso ngunit isang serye ng mga nakalulungkot na hakbang sa tamang direksyon. Kaya, hayaan mo akong iwanan ka sa pag-iisip na ito na makipagbuno, ano ang mga mandrakes, sa iyong sariling buhay. Ano ang mga makamundong solusyon o personal na mga scheme na iyong hinahawakan, kapag ang tunay na sagot ay nakasalalay sa pagtingin at pagtitiwala sa tiyempo ng Diyos. Gusto kong tunay na basahin ang iyong pananaw sa mga komento sa ibaba. Kung ang pag-aaral na ito ay naging isang pagpapala sa iyo, gawin mo akong pabor at pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at i-ring ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na malalim na pagsisid. At tiyak na nais mong panoorin ang aming susunod na video, kung saan makikita natin kung paano ang kapanganakan ng pinakahihintay na anak na ito ay ganap na nagbabago sa pamilya na dinamikong at nagtatakda ng yugto para sa susunod na kabanata ng hindi kapani-paniwalang plano ng Diyos. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na tumingin up. Ito si Marco, nag-sign off.